Buong detalye sa malaking kaguluhan sa viral wedding sa Negros Oriental. Sino nga ba ang may mali? Ang kasal ay isang sagradong sakramento na dapat ay magbigay ng magagandang alaala sa mga sumasailalim dito, maging sa mga panauhing imbitado. Pero sa kaso ni Janine Seit Suelto at Jovi Deogracia Sagario, hindi tears of joy ang kanilang iniluha matapos ang seremonya sa St. Andrew the Apostle Parish sa Amlan, Negros Oriental noong June 8, 2024, Sabado. Dismayado at nasaktan ng labis ang mag-asawa sa kanilang espesyal na araw dahil sa mga kaganapan na kahit sila ay hindi alam kung paano nagsimula ang lahat. Matagal pinaghandaan ni Janine at Jovi ang kanilang pag-iisang dibdib na itinaon din dahil nagdadalang tao si Janine. Ang napapanood nila sa TV at mga pelikula na nakasalan ay kabaliktaran pala ng kanilang mararanasan. Tila isang bangungot sa mag-asawa ang pangyayari noong June 8 na gusto nilang mabilis na makalimutan. Usap-usapan ito ngayon sa social media, pero hindi lang ang mag-asawa ang trending at kanilang kasal dahil ang pari mismo na nagkasal sa kanila ay nagiging matunog na rin ang pangalan sa social media. Wala pa kasi ang bride sa altar ay sinimulan na ng pari ang kanyang misa. Makikita sa viral video ang paglakad ng entourage ng mabilis na halos maging magkakadikit na sila. Para lang din silang naglalakad sa isang pila na umuusad. Nang makarating na ang entourage sa kani-kanilang upuan, mapapansin naman ang magulang ng bride na papunta na rin sa altar na sinusundan ng bride mismo. Pero nagmamadali rin ang kanilang lakad. Animoy nakapindot ang fast forward button ng nasabing video dahil ngayon pa lang yata nagkaroon ng isang kasal na sobrang bilis sa paglalakad. Nakita rin na sa kamamadali ng bride maglakad, kamuntik na itong madulas at natapakan pa nga niya ang kanyang wedding gown. Gayunpaman naging mahinahon at kalmado pa rin ang itsura ni Janine dahil sa kanyang kondisyon bilang isang buntis. Ang nangyari noong araw na iyon ay ikinagulat at ipinagtaka ng mga nagsidalo sa kasal. Ikinuwento ni Janine Suelto sa kanyang Facebook account ang mga kaganapan noong nakaraang linggo at kung paano sila naikasal ng kanyang partner. Ang schedule talaga kasi ng kasal nila ni Jovi ay alas 8 ng umaga. Ngunit sinabihan sila last minute ng June 7, 2024, 11 p.m. na nagbago ang schedule nito at nausog sa alas 9:30 ng umaga. Dumating ang lahat sa simbahan 45 minutes bago ang nakatakdang bagong ceremony schedule. Subalit ikinagulat nila ang mga sumunod na pangyayari dahil galit silang sinalubong ng staff ng simbahan at sinabing late na sila sa kanilang schedule. Hindi man lang daw sila nakapagpaliwanag sa staff dahil patuloy ang pagsasalita at galit nito. Kahit hindi naiintindihan ng pangyayari, itinuloy pa rin nila ang seremonya. Sa isang mahabang post sinabi ni Janine na kahit marami itong naririnig na negative feedbacks tungkol sa simbahang iyon, hindi siya nagpadala sa mga ito at ginusto pa rin na doon maikasal. Ang kanyang rason, taga doon siya sa lugar na iyon at ipinagmamalaki niya ang kanilang simbahan. Iyon nga lang ay nasira ang pinaka-espesyal niyang sandali sa buhay. Dagdag pa niya, hindi man lang siya binigyan ng respeto. Matindi naman ang lungkot na naramdaman ni Jovi sa nangyari sa kanilang kasal. At bumuhos ang luha nito matapos ang seremonya. Mayroon namang mensahe si Janine para sa taong nagpakalat ng maling impormasyon. Aniya, sorry kung na-offend ka dito. Pero mas grabe, honestly, yung ginawa mo sa amin. Humingi naman ng paumanhin ang isang pari ng simbahan dahil sa insidente, na ang itinurong dahilan ng emosyonal na pagpapalitan ng mga salita at mabilisang seremonya ay dahil sa miscommunication tungkol sa schedule. Ayon sa pari, ang orihinal na oras ng kasal ay hindi ginagalaw o binabago, gaya ng inakala ng mga nasabihan, dahil may funeral mass na magaganap pagkatapos ng kanilang kasal. Ang naisip na lang na solusyon para ito ay maisagawa at matapos on time
ay ang madaliin ang seremonya. Pero ano nga ba ang dahilan at na-late silang dumating sa simbahan? Bakit kinailangan ng entourage at bride na magmadali habang naglalakad papuntang altar? Nagsalita na nga ang kinuha nilang ninang sa kasal upang ipaliwanag ang nangyari at nag-viral tuloy ang kasal ni Janine at Jovi. Humingi siya ng paumanhin sa simbahan at sa mga pamilya ng ikinasal. Inamin ng ninang na kinilalang si Charlene Sunico na siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kaguluhan noong June 8. Nagkamali kasi siya sa pagpapaalam sa kanyang mga inaanak tungkol sa pagbabago ng schedule ng kanilang kasal. Ayon sa kanya, naglilingkod siya sa St. Andrew the Apostle Parish at ipinaalam sa kanya ng isang tao sa simbahan na na-reschedule ang seremonya ng kasal ni Janine at Jovi. Ito ang nagtulak sa kanya na ipaalam sa pamilya ng ikakasal ang tungkol sa pagbabago. Aniya hindi niya alam na mali ang impormasyon na kanyang nasaga para sa kasal. Tumanggi naman ng ninang na banggitin ang pangalan ng taong nagbahagi ng maling impormasyon. Idinagdag na ang usapin ay magpapalala lamang sa issue. Humiling din siya sa publiko na ihinto na ang pagpo-post ng mga malicious information tungkol sa kanya at sa mga kasangkot na partido. Ang parish priest na si Monsignor Albert Erasmo Bohol ay nauna nang humingi ng tawad sa mag-asawa at sa mga pamilya nito at itinuturing nila ang nangyari bilang kaso ng miscommunication sa kanilang simbahan. Nilinaw ni Monsignor Bohol na wala silang ginawang anumang pagbabago at walang inilabas na opisyal na komunikasyon sa pamilya dahil may nakatakdang libing pagkatapos ng kasal. This is unfortunate since there was no instruction at all from anyone in the parish office that there are changes in the schedule since there was a scheduled funeral mass at 9:30 a.m. of the same morning. Kabilang din sa inilabas na official statement ng simbahan ang paliwanag kung bakit iyon nangyari. Despite the fact that they were late by an hour, our assistant priest celebrated the mass out of charity to the couple. He had to hurriedly make some adjustments by starting when he saw the bride at the church entrance. We express our sincere apology to the bride and the groom, to their respective families, who were directly offended by the turn of these events, and to the people who have seen our humanity as priests, in a time when we were weakest of any possible control. Patuloy naman na umaani ng reaksyon ang nasabing viral wedding video na ito. At dahil marami na ang nakapanood sa nangyari, may ilang mga wedding planners at suppliers na rin ang nagpaabot ng kanilang pagtulong kina Jovi at Janine para sa kanilang wedding part 2 na sinabing malapit nang mangyari. Makikita sa post ni Janine na puspusan ng pagtatrabaho ng mga ito para mabigyan ng isang hindi malilimutang kasal na makakapagpaalis sa masakit at masalimuot nilang karanasan sa June 8 church wedding nila. Libre ang gagawing pag-restage ng kanilang kasal na itinakda sa June 17. Magkakaroon ito ng host, bridal car, event photography, na kadalasang kasama bilang wedding staples. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating paksa ngayon? Share your thoughts in the comment section below.